pumalag na ang retiradong Marines na si Colonel Ariel Carobin sa umano'y panggagamit sa mga ex-Marines laban dyan sa mainit na usapin sa katiwalian ng flood control. Sa isang social media post ni retired Marine Colonel Ariel Carobin, sinasabi niya na nagagamit ang mga ex-Marines na yan dahil sa katiwalian at sa kaguluhan ng flood control na yan. Ang ibig sabihin niyan, hindi nagagandahan si Colonel Carobin sa nangyayari na nahihila o nadadawit doon sa isyu ng flood control anomaly ang mga dating sundalo na mga Marines na ngayon ay parang ikinahihiya na ng Armed Forces of the Philippines at ayaw na nga nilang tawagin ito na mga ex-Marines. Kaya ang pinakabagong tawag sa kanila ngayon ay 18 Malita Boys. Alam mo itong mga taong ito, itong Malita Boys na ito ay parami daw sila lang parami. Paragi silang may anunsyo dyan sa social media na mayroon pang parating na 14, 14 na mga may matindi para mga pasabog. Kung ganon, 18 plus 14, 32 na yan. Magiging 32 Malita Boys na ito. Pero habang dumadami naman sila, ay bumaba naman ng mga kaso sa kanila dahil sila ay kinakasuhan ng mga taong pinapangalanan nila na di umano ay kanilang hinatira ng mali-malitang pera na mula sa flood control bilang mga kickbacks. Ang pinakabagong nagsampa ng kaso sa kanila ay si Congressman Benny Abante. Congressman Benny Abante, yan ang pinakabagong nagsampa sa kanila ng kaso. Kamakalawa lang, nagsampa si Congressman Abante ng kaso laban dyan sa tatawagin muna natin ngayon na 18 Malita Boys. Maliban dyan, marami na nagkaso sa kanila na nauna pa sa kanila at baka meron pang iba na magkakaso din. Nako, talagang uulanin ng kaso itong 18 Malita Boys na ito. At kung ano man ang mga katotohanan sa kanilang mga salaysay at sila-sila lang ang nakakaalam. Ano man ang kanilang mga akusasyon, yan ay titimbangin pa rin at sususiin ng ating mga otoridad upang malaman kung ito ba ay may katotohanan o gawa-gawa lamang gaya ng nakikita ng iba ngayon dahil sa kailang maling mga pagbibigkas, pagdideklara ng mga pangalan na pinaghatiran di umano ng mga perang nasa mali-malitang pera. Dahil dyan sa mali-malitang pera ay mali-mali din ang kanilang mga statement at biglang bawi. Maalala ninyo yun? Si Senator Loren Legarda, sinabi nila na hinatiran ng mali-malitang pera. Tapos maya-maya, bawi. Hindi pala, nagkamali daw pala. Si Congressman Laila de Lima, sinabi rin nila noon, nagkamali din. Bawi na naman. Bawi-bawi. Si Gutisa, nung ipresenta ito ni Marcolita na kumutistigo, maski doon sa kanyang testimonya, nagkakanda mali-mali sa binabasa, napapakamot pa sa kanyang ulo na dinidiktahan pa ng bonggang-bonggang pagtuturo ni Senator Rodante Marcolita. Kaya sa tingin ng iba ay talagang nagkakawindang-windang ang mga testimonya ng mga ito. At yan ay nakikita ng taong bayan, nakikita ng mga otoridad na kapag mga ganyan na mga estilo ay napaghahalata daw na ayon sa kanila ay gawa-gawa lamang ang mga ito. Hindi pa tapos ang labanan at maglalabas pa raw ng mas maraming ebidensya itong 18 Malita Boys. At yan ay inaabangan ng publiko. Ano ba talagang mangyayari dyan? Imbitado sila sa Blue Ribbon Committee na ngayon ay nasa pangangasiwa na
ng bagong chairman, Senator Erwin Tulfo. Ngunit ang gusto naman ng 18 Malita Boys ay mag-inhibit itong si Senator Erwin Tulfo dahil isa ito sa kanilang pinangalanan doon sa kanilang unang hearing at tinawag ni Erwin Tulfo na hiring-hiringan. Yung kanilang hearing noon nung una na pinangasiwaan naman ni Ramal Marcolita ay ang sabi ay kasama si Erwin Tulfo na nabigyan. Kaya hindi daw siya dapat mag-preside sa Blue Ribbon Committee hearing at dapat siya mag-inhibit dahil pag siya ang nag-preside at mag-attend yung 18 Malita Boys ay baka daw sila ay cite for contempt at kung ano pa na mga akusasyon para ma-cite of contempt at nang makulong dyan sa Senado. Dyan sila nag-aalangan na mag-attend. Pero dapat mag-attend talaga sila kay sila ay imbitado at sila ay may maraming mga akusasyon kay yan na ang ginagawang investigasyon. Panahon na yan para ilahad ang lahat. Kung hindi sila mag-attend ay mawawala ang kanilang pagkakataon na ilahad yung kanilang sinasabing mga nalalaman tungkol sa anomalya ng flood control project na yan. At tutok lamang dito sa Radyo Abante SGTV dahil ang mga update ng mga balitang yan ay ating sisikapin na maihatid sa inyo dito lang sa ating sama-sama sa balitaan sa Radyo Abante SGTV.